Natigilan ako. Napatingin kay Yuri. Kung ang kantang narinig ang pagbabasehan ko, may iba si Limuel. Tangina. Kaya ba nandito sa akin si Yuri? May ibang babae ang tarantadong yon. Ang walang ya. Nagngit-ngit agad ang loob ko. Humigpit ang pagkakahawak sa kutsara at tinidor. Kung lieg yun ni Limuel, siguradong tepok. Hindi ba masarap? Hayop ka, Limuel. Kaya bahagard ang itsura ni Yuri dahil ng babae ka. Natinig ka ba? Ang kapal ng pagmumukha mo. Wala ka na ngang trabaho, nagawa mo pang babae. Tangina ka talaga. Vance! Natinig ka ba? Hoy, Vance! Naigtad ako sa kinauupuan. Nagtataka at nag-aalalang tingin ang nakalarawan sa mukha ni Yuri. Ilang ulit na pala akong tinatanong pero hindi ako sumasagot. Ano na? Natinig ka ba? Mabilis akong umiling. Hindi ba masarap? Hindi mo ba gusto ang lasa? Masarap, sagot ko sa kanya. Bakit bigla kang natamemi dyan? Para kang na-stroke. May nararamdaman ka ba? Baka kailangan mong matignan ng doktor. Magpunta, ayos lang ako. Putol ko sa pagpapanik niya at pagtayo. Pinabalik ko siya sa pagkakaupo. Tinanong niya uli ako kung okay ba talaga. Oo, may naisip lang ako. Paliwanag ko para mapayapa siya. Gumuhit ang nanunukso at may kapilyahang ngiti sa kanyang bibig. Alam ko na. Jowa mo. Kamuntik na akong masamid sa sinabi niya. Mabilis akong umiling at saka uminom ng tubig. Di tama yan. Kailan mo siya papakilala sa akin? Matagal na ba kayo? Daya, wala akong kaalam-alam. Kumain ka na nga, ang ingay mo. Saway ko sa kanya. Seriously speaking, okay lang bang nandito ako? Baka makaistorbo ko sa inyo. Magkasalubong na ang kilay ko nang tignan siya. Pwede naman ako magstay sa workmate ko. Ayoko namang dahil sa akin eh. Stop! Pigil ko sa sasabihin pa niya. Dumito ka na lang, ayos lang, wala namang problema. Stay here as long as you want. Seryoso kong sabi. You can stay here forever, Yuri. With me, in my life. Ikaw, ako. Tayong dalawa habang buhay. Tinitigan niya ako. Pagtitig na noon niya lang ginawa. Pakiramdam ko, masyadong mabigat ang dahilan kung bakit niya ako pinuntahan. Hindi lang alam kung paano sisimulan. Hindi pa rin ako nagtanong. Hindi pa siya handa mag-open up. Malamang nahihiya pa. Tumatiming pa. Nakikiramdam ako sa kanya habang nakikiramdam din siya sa akin. Ilang oras pa, nagyaya na siya sa grocery store. Parang dinuduyan ang pakiramdam ko. Tulak ang cart. Nakasunod lang ako sa kanya. Di ko mapigilang mapangiti habang pinanonood siya sa ginagawang pagdampot sa balak bilhin. Pero ang inuunang tignan, kung magkano ang presyo. Napapangiwi kapag mahal at saka tila napapasong ibabalik sa lalagyan. Tatango naman kapag okay ang presyo at saka ilalagay sa loob ng pushcart na hawak ko. Kahit kailan talaga napakatagal niyang mamili. Lahat binubusisi.
Isa yan sa madalas nilang pagtalunan ni Lemuel. Wala itong tiyaga at mabilis mainip. Kaya ayaw samahan si Yuri sa pag-grocery man o pagsha-shopping. Matyaga lang itong sumama kapag may gustong ipabili. Bagong gadget, sapatos, damit, accessories, etc. etc. Iba pa yung mga personal nitong gamit na kusang binibili ni Yuri. Ano ba si Yuri? Sugar mommy? Dahil sa naisip, kumulo na naman ang dugo ko. Nagsimula na namang magningas ang galit na kinikimkim ko. Nahimasmasan na lang ako nang lumingon si Yuri at nakangiting sinabing gusto niyang kumain ng fruit salad habang hawak ang mga sangkap na kailangan. Tumango agad ako. Sige lang, kahit ano. Sa food court na kami nananghalian. Ang gusto ko sana, sa Mary Grace kami kumain, pero ayaw niya. Pinaalala na naman na dapat magtipid. Saka na lang daw pag may importanteng okasyon na dapat i-celebrate. Di ko na lang nasabing, yung pag-uwi niya sa bahay ko, importanteng okasyon para sa akin. Nakapagkasama siya, katumbas na ng okasyon para sa isang selebrasyon. Magkasama kaming nag-movie marathon habang namamapak ng kung ano-ano. Hindi kami pareho ng trip na genre. Romance comedy ang gusto niya, habang ako naman, mystery thriller o kaya horror. Ako muna ang nasunod. Saka na lang siya. Ganun talaga ang setup namin, noon pa man. Huli naming pinanonood ang gusto niya para hindi mapanaginipan ang katatakutan na gusto ko. Kapag nanonood kami, napapatili siya. Nagtatago sa ilalim ng kilikili ko tuwing nagugulat. Magkaminsan ay lumilipat pa sa likod ng sofang inuupuan namin. Saka parang batang pasilip-silip sa screen ng TV. Sa maraming pagkakataon, hindi ko naiintindihan ang pinanonood. Sa halip na magulat o matakot, natatawa ako sa itsura niya. Katatakutan ang palabas, pero nagiging katatawanan. Kapag naman pinanonood na namin ang gusto niya, sa halip na nakakakilig ang eksena, nauuwi sa aksyon. Dahil sa tuwing kikiligin siya, hinahampas niya ang braso ko o hita. Hinihila ang damit ko habang tila kitikiting kislot ng kislot sa kinauupuan. Kapag minamalas-malas, nahahampas pa ng una na yakap-yakap niya. Kaya kapag natapos ang panonood namin, daig ko pang nabugbog. Ang tagpong iyan ang inaasahan ko, kaya nagtaka ako sa kanya. Tahimik lang siya. Nakakagulat na at makapigil hininga ang eksena sa pinanonood. Wala pa rin siyang reaksyon. Nakatingin sa screen, pero hindi nanonood. Maya-maya pa, umiyak na siya. Na nauwi sa hagulgol. Nataranta ko. Parang tangang napatingin sa screen ng TV, kung saan ang isa sa mga bidang babae ay nakita na ng killer, nasunggaban, sinaksak. Mukha ng aliw na killer ang nasa screen. Walang nakakaiyak sa pinanonood namin. Buntis ako. Napanganga ako sa narinig. Sandaling namingi ang tenga. Nakahuma na lang ako sa pagkabigla nang lumakas ang pag-iyak niya.
Wala akong maapuhap na salita. Hindi ko alam ang sasabihin. Kinabig ko na lang siya pasandig sa akin. Sa pagitan ng pag-iyak, pinagtapat na niya sa akin ang nangyari. Tangina. Tama ang hinala ko. May ibang babae ngang kinahuhumalingan si Lemuel. Nakita niya raw ang bastos na pakikipagpalitan nito ng messages sa ibang babae. Galit na galit niya itong tinanong. Nagwala siya sa galit at sa selos. Pilit pinaaamin si Lemuel kung ano nito ang babae. Matindi ang away nila na nauwi pa sa sakitan. Hanggang sa hindi na raw ito umuwi. Hinanap niya si Lemuel. Gusto niyang mag-sorry. Gustong makipag-ayos dahil siya ang nagkamali. Pinairal na naman ang pagiging selosa. Nagtanong-tanong siya sa mga barkada nito, pero wala siyang nakuhang matinong sagot. Hanggang sa may nakapagsabing nakita ito sa Gawing Pasig, sa isang apartment doon. Tinungo niya ang lugar. Natagpuan niya ang hanap. Nandoon nga si Lemuel, pero kasama ang babaeng nakita sa cellphone nito. Sinugod niya ang babae para sa bunutan, pero humarang si Lemuel. Iningatang masaktan ang babae, at saka siya hinaltak sa braso at halos kalad ka rin palayo. Itinaboy siya pauwi. Gulong-gulo ang isip niya. Hinimas niya ang pipis na tiyan. Awang-awa sa sarili. Awang-awa sa magiging anak. Iisa ang direksyong tinungo ng mga paa niya. Sa harap ng pintuan ng apartment kong tinutuluyan. Naiyak na rin ako. Naiyak sa awa sa kanya. At naiyak sa matinding galit sa boyfriend niyang walang hiya. Noon ko lang nakita ang matinding takot sa itsura ni Yuri. Takot sa magiging reaksyon ng pamilya niya sa pinagtatrabahuhan niya. Takot para sa pinagbubuntis niya. Paano na siya? Sila? Ano ang gagawin niya? Niyakap ko uli siya. Sinabing huwag siyang mag-alala. Handa akong akuin ang responsibilidad. Sa mga sandaling yon, anak ko ang isisilang niya. Hindi ko sila pababayaang mag-ina.